Good evening, good morning, and good afternoon. Saan tayong sulok ng mundo ngayon naroroon. Mega love shoutout pala sa ating mga subscriber at lalong-lalo na sa ating mga bagong subscriber. Ayan, maraming salamat po sa inyo mga idol. Sa walang sawang suporta sa ating munting bahay. BTV React po nandito na naman at magandang araw po sa lahat. Lalong-lalo na po sa ating mga kapwa OFW saan man tayong sulok ng mundo naroroon. Nako po mga idol, maganda po na naman ang ating pag-uusapan ngayon. Dr. Badoy, nababahala na daw mga idol sa mental condition ng ating Pangulong si Bongbong Marcos. Grabe to. Pagka mental na yung usapan mga idol, nakakabahala talaga yan. Mayroon po akong mga idol sa inyong ipaparinig na balita. At kayo na po ang humusga at magbibigay po tayo ng kanya-kanya nating opinyon at kuro-kuro sa maririnig nating balita mga idol. Hindi na po natin patatagalin to mga idol at atin ang pakinggan ang balitang ito. At madalas ay palyadong mga desisyon para sa bansa ay kinababahala na ng isang doktor at dating opisyal ng pamahalaan ang mental condition ni Bongbong Marcos Jr. Narito balita ni Ina Martel. Hindi pa rin humuhupa ang pagkabahala ng publiko sa isyu ng paggamit at maaaring pagkalulong sa iligal na droga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Matatandaang dawit ang pangalan ng Pangulo nang mag-viral sa social media ang PIDEA Pre-Operation Report noong 2012 kung saan makikita ang kanyang pangalan. Itinanggi naman ito ng PIDEA at sinabing hindi totoo ang nasabing dokumento. Pero lumantad ang dating PIDEA agent na si Jonathan Morales at pinatotohanan ang report. Sabay-sabi na siya nga mismo ang umako sa nasabing pre-operation report. Nagsagawa ang Senado ng pagdinig kaugnay dito sa pangunguna ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Mismong si de la Rosa ay naniniwala na totoo ang dokumento, ngunit nang magpalit ng liderato ang Senado, hindi na muling nasundan ang nasabing pagdinig. Sa press conference ng KOJC nitong Huwebes, muling nabuhay ang issue ng posibleng paggamit ng iligal na droga ni Marcos dahil sa mga questionable nitong mga desisyon. Ayon sa dating opisyal ng PCOO na si Dr. Lorraine Badoy, nakababahala na ang ganitong gawain ng Pangulo. As a doctor, I'm really worried about the mental condition of this president. Kasi just recently, well, actually, even as soon as he started, one after the other, the kind of decision-making skills that he has, it really is compatible with what we've heard, and he hasn't responded to the point where tayo ay masasatisfied tayo about his substance abuse disorder. Naririnig natin yan, and yet he hasn't responded to that. Inihalimbawa nito ang naging rigodon sa Davao City Police Office kung saan sa loob ng isang araw ay 3 beses na pinalitan ang hepe rito. Just recently, was it the regional director, Eric of Region 11? In 12 hours, 4 yung palit of Davao City, Davao City. So, in 12 hours, something like 4 ang pinalitan. And what worries me kasi is like that, yung isa 3 hours, It's just ridiculous. It's like a noontime show, and it really gives you a glimpse of the caliber of thinking that's going on with someone who is our president, And this is what a chronic substance abuse disorder does. It impairs your judgment, your decision making, your perspective of things. It makes you paranoid. It makes you depressed. So these are things that enter my mind as a doctor. Hugot din ito ni Badoy sa nangyayari ngayong panggigipit at paninikil ng Marcos administration kay Pastor Apollo C. Quiboloy at ng Kingdom of Jesus Christ. Because what's going on in our country right now is really abysmal. It's like a nightmare. It's like what's going on with this president? Nakikita natin what we're seeing now with Pastor Quiboloy and the Kingdom. Horrible as it is, it's just being replicated all over the country and in all branches of our government.
Samantala, matatandaan ng tanungin si Marcos kaugnay sa aligasyong gumagamit ng iligal na droga ay hindi niya ito direktang itinanggi. Ngunit O, di ba mga idol? Hanggang dyan na lang po yung balita na yun, mga idol. Tapos na po yun. Di ba? Nakakabahala na talaga. Example na lang mga idol. Sa mga decision making niya, yung sinasabi niyang hindi siya payag sa impeachment kay BP Sara. Pero, iba yung sinasabi niya sa nangyayari ngayon. Isa na yan. Nakakabahala na talaga. Yung pinakauna niyang pangako, 20 pesos na bigas na kahit sino naman ang tanungin mong negosyante, hindi yan mangyayari. Gusto mong malugi yung mga rice dealer, yung mga negosyante? Hindi papayag na malulugi yan para lang matupad yung gusto mo. Diba? Kung nasa tamang pag-iisip ka, o kung nasa katinoan ka, hindi ka magbibitaw ng salita nang hindi mo muna pinag-aaralan. My God. Diba? Tama po, diba? Iba po talaga kasi ang mga desisyon nitong si BBM. Lahat naman po tayo nakikita na natin kung paano siya magdesisyon. Hayagan na po ang kurakot sa ating bansa. Hayagan na po ang pagnanakaw. Pero wala siyang ginagawa. Inaabuso na ng Kongreso ang kanilang tungkulin at inaabuso na nila ang batas. Sa 2024, may nagawa bang maganda ang bansa natin? Wala. Dahil nakapokus lang sa pag-demolition ng Duterte family. Pero anong ginagawa ng presidente? May ginawa ba siya na ikakaganda ng ating bansa? Flood control daw ko, Yun ang pinagmamalaki niya nung zona niya. Yung flood control na 500 billion ang budget niya daw sa flood control na wala namang nagawa sa Bagyong Christine. Diba? Tama yun, sabi ni Doc Badoy. Yang substance kasi na yan, once na gumagamit ka niyan, masisira ang isip mo. At isa pa mga idol, mawawala ka sa focus mo. Na yun naman talaga ang nangyayari ngayon. At napapansin natin sa pamamalakad ng administrasyon na to. Na imbis ang focus mo, mabigyan at maiangat ang buhay ng mga mahihirap. Pero anong nangyayari? Laganap ang korupsyon. Pero wala siyang ginagawa. Naghahari-harian ang mga tao diyan sa Kongreso. Wala siyang ginagawa. Nagpalabas pa siya ng isang pambubudol ulit, di ba? Kung maaalala niyo mga idol, yung nag-send ng message na itigil daw yung impeachment kay Sara Duterte sa Kongreso. Pero hindi naman siya sinunod ng Kongreso. At naglabas na naman siya ng pahayag nung nakaraang araw lang na hindi daw talaga siya pumapayag na ma-impeach ang ating Vice President. Pero yung pahayag niya nung nakaraang araw,
wala na daw siyang magagawa pag naipasa na sa Senado ang impeachment. My God. Diba? Paano wala kang magagawa? Ikaw ang leader ng bansa, wala kang magagawa. Kayang-kaya mong kontrolin yan. Kongreso, Senado, pag sinabi mo na itigil yan, kaso hindi ka sinusunod ng pinsan mong si Tambaloslos. Binigyan na kayo ng pagkakataon. Ito na dapat ang pagkakataon nyo. Nalinisin nyo at isaayos nyo yung mga paratang sa inyo nung yung tatay mo pa ang presidente. Pero anong ginawa mo? Mas worse pa. Dahil ngayon, lantaran talaga ang pagnanakaw. 129 billion. Yung pinagbenta ng reserve gold natin, nasaan na? Wala na, di ba? 500 billion flood control. 1.4 billion every day na budget sa flood control. Pero walang flood control na naipakita. Wala, di ba? Kaya tama ka talaga. Kahit talaga sinong nakakabahala na talaga yan. Mental condition na yan. Kasi, wala na. Isipin mo, katatanim lang, nag-harvest na daw agad. Saan ka makakakita ang presidente magsasalita ng ganyan? Katatanim pa lang, buti na lang, katatanim pa lang namin, naka-harvest na agad kami. Di ba? Tapos, nung bagyong Christine, anong attitude ng isang presidente ba yan? Nakakamot ka sa ulo tapos magtatanong kang anong gagawin natin? Tapos sasabihin mo pa sa isang press conference mo na pag-usapan namin na pagka may dumating na bagyo o sakuna dito sa ating bansa, halimbawa, padaanin muna natin ang bagyo, padaanin muna natin ang putok ng bulkan, padaanin muna natin ang lindol bago natin puntahan ang mga nasalanta. Eh di wow! Tama bang sasabihin mo yan sa taong bayan, presidente ka, ganyan ang sasabihin mo? Na dapat nga, alam mong may darating na bagyo, 3 days, 2 days pa lang, nakahanda ka na para maiwasan ang maraming mamamatay o masasalanta ng bagyo. Diba? Ganong presidente, patunay lang yan. Tama yung sinabi ni Doc Badoy. At totoo naman talaga, di ba? Narinig nyo naman mga idol sa balita. May isang NBI agent na lumabas at nagpatunay na totoo yung report na yon. At nandun nga yung pangalan ni PBBM. Last 2012 pa yun ha. Hindi na daw nasundan dahil nagpalit na ng mga senador. Kaya hindi na nasundan yung investigasyon na yun. Ay nako po, ano nang nangyayari sa ating bansa mga idol? Wala na talaga. Iyan po ang mahirap na ngayon. May itong mga loyalista naman na to, nagbubulag-bulagan pa na kahit alam nila, natawa nga ako mga idol pagkatapos ng INC Peace Rally, kanina may ginawa rin sila. Impeachment for Sara Duterte, rally naman daw sila. Nilangaw yung rally nila mga idol.
Mas madami pa yung ginawa ng Friday EDSA rhyme ng mga DDS vlogger. Sa rally nila kanina, nilangaw. Halata mong bayad lang yung mga taong nandun, mga idol. Tapos, narinig ko pa yung speaker doon nagsasalita na, wala po sa amin, hindi po kami binayaran at wala po sa aming nag-utos. Nag-utos na nasa katungkulan, nasa mataas na katungkulan ng gobyerno. Bot-bot mo, boy. Bot-bot mo, boy. Hindi mo ako mapapaniwala, walang nag-utos sa inyo. Isipin nyo katatapos lang nung INC, tapos lalabas kayo dyan at magpapahayag ng impeachment for VP Sara dahil hindi malinaw, hindi maipaliwanag yun 125 million. 125 million nang gagalaiti kayo, yung presidente nyo ilang bilyon. Bilyon ang pinag-uusapan. Hindi nyo hanapin. Yun lang flood control na 500 billion. Asaan? Saan napunta yun? Yun ang kalkalin nyo. Sa bagay, hindi nyo naman talaga hanapin. Sabi nga niya ni Idol Bisdak, piso na lang ang inyong mga dangal. Diba? Piso na lang daw ang inyong mga dangal, sabi ni yung mga bubulista at mga loyalista daw. Piso na lang daw ang dangal, sabi ni Idol Bisdak. Di umano. Diba? Ayan, shoutout po, Idol Bisdak. Subscribe niyo po yan si Idol Bisdak. Piso na lang mga dangal. Halata naman, oh. Wala nga sigurong 500 yun. Di nga, umabot yata ng 200 yung tao doon sa EDSA Shrine, no? Ayun, kasi nilangaw sila. Ang ginawa na lang nila, nagdaos na lang sila ng misa doon sa EDSA Shrine. Nagdaos na lang sila ng misa. Nagsimba na lang. Pati yung Makabayan Black na hindi naman naniniwala sa Diyos, pumasok ng simbahan. For the first time ngayon, pumasok ng simbahan yung mga kakaliwa. At nagsalita pa yung di pa sumikat na senadora, laos na, nagsalita pa doon sa sa misa. Nagsalita pa ang senadora na yon. Kilala nyo na yon. Ang tawag daw di umano doon ay saba. Nagsalita at pinipilit niya, dapat daw ma-impeach na si VP Sara. Bakit? Bakit mo pinipilit? Takot ka na naman maibalik ka sa kulungan. Hindi malayo yan. Miss Saba. Malapit na ang 2028. Baka nga hindi naabutin ng 2028, mabalik ka na sa kulungan ulit. Sabi niya pa yung yung rally daw ng INC, minority lang daw yon. Nasa kanila pa rin daw ang majority. Sana all majority yan. Yung rally nyo kanina, tinatawag mo ng majority yan. Na hindi nga umabot sa 200 yata yun eh. Yan yung sinasabi mong majority kayo. Ay nako po. At sa susunod nating usapan mga idol, patutunayan ko sa inyo na totoong bayaran tong mga loyalista, mga piso na lang ang dangal daw sa di umano, sabi ni Idol Bisdak, na mga vlogger. May nag-leak na boys school. Pinag-uusapan. Pero mga idol, doon na yan sa sunod nating topic.
Hanggang dito na lang po mga idol at maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pagsuporta sa ating munting bahay. BTV React po ay nagsasabi sa inyong magandang araw, magandang hapon, magandang gabi saan man tayong sulok ng mundo naroon. Always remember po, God is good all the time. BTV React is now signing off. God bless you all po.